Magandang araw. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome. Welcome sa 888. Ito po ang inyong lingkod, Robert. Okay, this time pag-usapan po natin itong mga issue pa rin patungkol doon sa naging controversial na pahayag ni BP Sara doon sa kanyang press con. Ito po may kaugnayan doon sa paghukay sa labi nitong dating Presidente Marcos Sr. At doon naman sa issue naman na pagpugot, pugot liig na sinabi ni BP Sara. Alam nyo kasi, maraming hindi makamove on, mga congressman, senador. Hanggang ngayon, masyado po naging big deal sa kanila yon. Ngayon, ako naman, ang masasabi ko dyan, ano ba ang naging hugot? Ano ang naging dahilan kung bakit nasabi ni BP Sara yung mga katagan na yon? Okay? Alam nyo, during press conference ni BP Sara, may mga binabanggit siya na dahilan. Like for example, itong doon sa paghingi ng relo nitong graduate, doon kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, and then sinabi ng graduate na kung pwede hingin nyo relo bilang gift, bilang graduation gift. Pero sabi ni BBM, bakit ko ibibigay siya relo ko? And then nagtawanan. So alam nyo, doon sa issue ng pagtanggi ni Bongbong Marcos na ibigay ang relo, hindi po doon nagalit si BP Sara. Okay? Nagalit si BP Sara doon sa pagtawa. Nung pinaulit, tapos nagtawanan. Doon sa approach ni BBM sa sasagot, bakit kasi ibibigay ang relo ko? Di ba dapat respeto? Di ba dapat ang tamang pananalita, ang tamang approach? Pasensya ka na anak ko, sorry, hindi ko maibibigay sa itong relo ko. Di ba dapat ganoon? Bilang paggalang. Hindi, nagtawanan pa. Yun po ang nag-trigger kay BP Sara kung bakit siya nasabi yun. Na sa inis niya, sa kanyang imagination pala, gusto niyang putulin ang liig ni BBM. Pero sabi niya, imagination niya lang yun. Alam niyo kasi, doon naman sa issue ng paghukay sa labi ng dating Pangulong Marcos Sr., ano ba ang dahilan kung bakit niya nasabi yun? Ano ang hugot? Ito di ba binabanggit ni BP Sara na itong si BBM ay nagsalita na siya daw ay na-deceive. Yung sinabi ni BP Sara na doon sa tanong pala ng reporter na sinabi daw ni BP Sara na hindi naman sila magkaibigan, at ang sagot ni BBM, siya daw ay na-deceive. Now, alam naman natin na itong mga Marcos, unang-una, sila po yung lumapit sa kay BP Sara para kumbinsihin na kung pwede magtumakbo, it's either president or vice president. Ito si BP Sara ayaw, pero kinumbinsi nila. Nung pamayag na maging busy dahil sabi ni Aimee Marcos, even si Aimee Marcos kino-confirm na totoo yan, kaya nila kinukumbinsi si BP Sara na tumakbo dahil hindi siya mananalo kay Leni Robredo sa Visayas sa Mindanao. Ngayon, doon po na-trigger si BP Sara. And then, dagdag pa dyan, ito yung issue naman ng KOGC na pinagpupok doon yung mga tao, pinagtitirgas, meron pang namatay.
And then, sabi ni PBBM, wala daw pulis na pumasok doon na may baril. Eh, kitang-kita naman natin na ang mga pulis, pagkarami-rami, yung iba naka-full battle gear. Pero sabi ni BBM, wala daw pulis. Hindi nagsisinungaling. Ayaw po kasi yan ng mga Duterte, mga sinungaling. Hindi ngayon ito, ha? Ito pa. Itong pinagagawa ng mga congressman, ng mga kaalyado ni BBM, diyan sa Kongreso ni Martin Romualdez. Eh, ang mga congressman wala na nagagawang trabaho. Wala na sila nagagawang trabaho, mga panukalang batas, para sana magpapalakas, makatulong sa bansa. Doon po ang hugot kung bakit nasabi yun ni BP Sara. Yun, dapat titingnan nyo rin yun eh. Huwag sana kayo maging one-sided lang. Tandaan natin na itong mga Duterte ay hindi po yung nagtatago ng kanila sa loobin. Sila po hindi plastic. Pag sila ay galit. Sasabihin nila ang kanilang nararamdaman. Tandaan ninyo si dating Pangulong Duterte, madalas siya sinasabi na kapag sinira nyo ang bayan ko, ano ang karugtong? Kayo nang bahala, ayaw ko mag... Kapag sinira nyo ang bayan ko, diba? Alam nyo na yun, ibig sabihin nun. Ayaw ko lang banggitin dito kasi nga, diba kaya yari tayo kay YouTube. Diba? Ibig ko sabihin, ang mga Duterte po ay hindi po sila plastic. Pag galit sila, sasabihin nila yan. Diba? Dapat ganun eh. Ayaw nila ng mga sinungaling. Ayaw nila ng pinahihirapan ang bayan, ang taong bayan. Ayaw nila niyan. Ibig sabihin, very compassionate sila. Compassionate sila pagdating sa issue ng bansa. Compassionate sila pagdating sa issue ng taong bayan. Ganyan po ang mga Duterte. Kaya, baliwala sa kanila na pagsabihin sila na kung ano-ano, baliwala sa kanila, kahit napagsabihin sila ulo, basta ang importante sa kanila, may iparamdam nila na mahal nila ang bansa, mahal nila ang taong bayan. Yan po ang mga Duterte. Ngayon, ito, isa-issue po dito ng mga pahayag naman ng mga senador, doon sa mga binitawang salita ni BP Sara. Ito po, pakinggan po ninyo itong mga magkakaibang pahayag ng mga senador patungkol dyan, okay? Worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo dun, hindi mo i-share. Patingin ako sa positive, mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration. Kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Meron isang tao dyan na ina-anunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. At syempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang bin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason ko. At sana magbati na lang para walang problem. Doon ang opinion niya at ginagalang ko. Subalit yung ibang mga binitiwan niyang salita
medyo unbecoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kabilang na yung pagbugod ng ulo ng Pangulo, medyo hindi yun nababagay sa isang napakataas na opisyal ng ating bansa. Nga sa akin ay paalala lamang sa ikalawang Pangulo, kaugnay sa pagbibigyan ng mga salita tulad yan. Dahil hindi naman siguro may gagawin, naglalabas din siya ng sama ng loob o pagka-frustrate. Pero hindi pa rin rason yan para sa akin na magbitiw ng ganyang uri ng mga salita. Lalo pa, maraming tumitingin at sumusubaybay at sumusunod sa kanya. Okay, so yan po, no? So, dyan po sa pahayag ng tatlong senador, kita po natin na kung saan sila naka-inline, nakakakiling. Okay? Itong si Senador Pimentel, Coco Pimentel, bagamat siya ay anti-Duterte, siya po ay minority leader dyan sa Senado, siya po ay neutral. Okay? Wala po siya sinasabing against kay BP Sara. Sa halip, siya po ay may payo. Okay? Now, ito naman si Senadora Villar, kita naman natin siya ay may pagkiling abor kay BP Sara. Okay? Dito sa kay Senador Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, siya po ay kita natin, ramdam natin na siya po ay naka-inline o nakakapagkiling pabor naman sa Administrasyon Marcos. Now, ano po ang pagkakaiba dito? Bakit po tayo dito nababahala, nag-aalala? Kung si Cynthia Villar may pagkiling kay BP Sara, ay okay lang yun. Kasi siya ay hindi naman Senate President. Ngayon, dito po sa issue naman kay Chis Escudero, dyan po tayo nababahala sapagkat siya po ay may pagkiling sa administrasyon. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin natin dito? Si Chis Escudero ay Senate President. Ibig sabihin, dahil siya ay may pagkiling sa administrasyon, wala na po ang sinasabi natin na checks and balance sa gobyerno. Ang Kamara ay alam natin na naka-inline sa Administrasyon Marcos. So dapat ang pamunuan ng Senado dapat neutral para manatili sana ang checks and balance. Di mo ba ngayon? Katulad dito, ang Senate President po ay may pagkiling pabor sa administrasyon. Paano na ngayon punahin? Dahil ang Senate President po ay pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ngayon, sino ngayon ang pupuna sa administrasyon? Wala na po ang checks and balance dyan. Kaya nga tayo naiinis, kaya nga natin pinupuna, dahil nga itong si Chis Escudero ay pro-administrasyon, pwede niyang harangin ang mga investigasyon na kontra sa administrasyon. Katulad yan, ang proposal ni Bato na mag-imbestiga sana sa war on drugs. Pinipigilan ni Chis Escudero dahil daw sa baka magiging katawa-tawa gawa ng itong si Bato. Siya ang chairman ng war on drugs, ng dangerous drugs. Sa akin palagay naman, malamang hindi yun gagawin ni Bato ang maging bias pabor sa kanya dahil siya po ay pupunahin ng tao. Mas lalong mainis sa kanya ang tao dahil siya na nga itong chairman, siya pa yung involved, tapos magiging bias pa siya. Di lalo siyang pupunahin ng tao. Magagalit sa kanya ang tao. Ganun po ang ating pananaw.
Taliwas dito sa sinasabi ng mga kritiko ng war on drugs. O, di ba? Ganun po.